Ang storya natin ngayon ay nagsimula sa isang biruan ng magkakaibigan patungkol sa periodic table. Siyempre, kailangan meron tayong entry doon sa biruan. Sabi ng isa, "Give me sample of noble gases." Sumagot naman yung isa, "Sinon?" Tanong ko naman, "What is AU?" May nakasagot naman ng gold. Sabi naman ng isa, "Another example of noble gases." Tapos may sumagot, "Amoxicillin?" Bentang-benta naman sa amin yung hirit ng kaibigan kong yun. Pero ang story na ito ay mayroong kinalaman doon sa ginto or gold. Isang araw naman, meron ako nakitang t-shirt. Meron doon nakalagay na Mindoro. Pero yung una kong nakita, natakpan yung letters na MIND. Kaya ang nabasa ko lang is yung oro na kung matatandaan natin, meron tayong kasabihan o pamahiin patungkol sa hagdanan na merong kinalaman sa oro na ang ibig sabihin ay gold. Pagkatapos noon ay sunod-sunod ko nang nakikita o napapansin ang mga salitang merong gold sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nitong ikalawa ng Marso ay naisipan ko magsimba doon sa Our Lady of Light Parish sa Cainta. Sa di sinasadyang pagkakataon, meron ako pinapakinggan na kanta habang papunta ako sa simbahan. Ang kantang tumutugtog nung oras na yun ay yung 23 from the Angel series, Young David. At ang 23 naman ay hango sa Salmo 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. At sa di naman sinasadyang pagkakataon, ang saktong oras na yun ay 5:23. Pagkatapos ng misa doon sa Our Lady of Light Parish, ay pumunta ako doon sa imahe ni Saint Padre Pio. Si Saint Padre Pio nga pala ay ang patron saint of healing at ang kanyang feast day ay tuwing September 23. Doon naman sa prayer for intercession of Saint Padre Pio, isa sa madalas kong pinapanalangin ay ang grace of wisdom. Isa ang wisdom sa napakaraming gifts of the Holy Spirit. At ito ang kahulugan ng wisdom. Wisdom helps us to see the world differently and from God's point of view. Sa parehas na araw din na yun, ay meron sa akin nag-message na isang brother. Naging classmate ko siya doon sa eskwelahan noong seminarista pa ako. Mayroong mga bagay na napag-usapan namin. Isa doon ay ang pagdasal para sa wisdom, para mas maintindihan kung ano ang nais iparating na mensahe ng Panginoon. At nung kinagabihan naman, nag-text ulit siya dahil nagkaroon daw ng consolation yung pagdadasal niya para sa wisdom. Sa mga nagdaang araw, merong paulit-ulit o parehas na mensahe na merong patungkol sa gold at patungkol sa wisdom. Natanda ko tuloy yung isang Bible verse na merong kinalaman sa wisdom. Wisdom is more precious than gold, more precious than silver. Na kumbaga, tinitignan natin ang isang pangyayari sa buhay natin na naaayon sa point of view ng Panginoon. Na kahit meron tayong problema ngayon, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil meron tayong tiwala sa Kanya na meron siyang magandang plano para sa kinabukasan natin. March 4, habang iniisip ko kung paano isalaysay ang kwentong ito, ay para nagkaroon ng confirmation sign. Dahil ang jeep na kasunod ng sinasakyan namin ay merong design na dove na sumisimbolo din sa Holy Spirit. Na habang ang topic natin ay ang gift of the Holy Spirit na wisdom, at ang number 23 na paulit-ulit din, kasabay din nito ay meron ding number 23 doon sa jeep na sinasakyan ko. How much better to get wisdom than gold and good judgment than silver.